Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang malakas na pagbagsak ng martilyo ng huwes. Para itong kidlat na tumama sa puso ni Maria Reyes. Kasong nawala ang karapatan sa kustodya ng anak sa panig ng nagrereklamo na si Rafael de Leon ay pinapabora ng korte. Ang mga salitang iyon ay parang tinig mula sa impyerno, bumasag sa lahat ng pag-asa na kapit tuko pa siya. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang anak, ang kanyang dignidad, ang kanyang buong mundo. Naramdaman niya ang malamig na tingin ng mga taong nakapaligid, ang mga bulungan na parang mga pana na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Masakit. Napakasakit. Ngunit ang pinakamasakit ay ang makita ang likod ni Rafael de Leon, ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa sarili. Hindi man lang siya nito liningon ni isang sulyap ng habag. Kasama niya si Doña Elena, ang ina ni Rafa, na nakatayo ng matayog at may ngisi sa labi, isang ngisi ng tagumpay at paghamak. Mama! Mama! Narinig ni Marisa ang pamilyar na tinig na iyon, ang tinig ng kanyang Sofia. Paglingon niya, nakita niya ang munting anghel na nakatingin sa kanya, may luha sa mga mata at pinipilit na bumalik sa kanyang yakap. Ngunit mahigpit ang kapit ng kasambahay ni Doña Elena kay Sofia, at ang munting bisig ay unti-unting lumayo. Sofia ko! Anak ko! Bulong ni Marisa, ang mga salita ay naiwan lang sa kanyang lalamunan. Gusto niyang tumakbo, yakapin ang anak, ngunit parang nakagapos ang kanyang mga paa. Ang huling nakita niya ay ang luhang mga mata ni Sofia bago ito tuluyang ipasok sa kotse. Isang huling halik, isang huling tingin, isang huling pagkakataon na hinding-hindi na niya masisilayan. Lumabas si Marisa ng courthouse na parang isang bangkay na naglalakad. Ang sikat ng araw ay tila tinutusok ang kanyang mga mata, ang ingay ng Maynila ay tila sumasabog sa kanyang tainga. Wala siyang maramdaman kundi lamig, puwang, at isang matinding galit. Paano nangyari ito? Paano niya nagawang ipagkanulo ang kanyang sariling asawa, ang ama ng kanyang anak? Lahat ng ito ay kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan na binuo ni Doña Elena upang wasakin siya. Naglakad siya ng walang patutunguhan, ang kanyang mga paa ay kusang dinala siya sa isang maliit na parke kung saan madalas silang maglaro ni Sofia noon. Umupo siya sa isang bangko, niyakap ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang isang butil ng luha na pumapatak sa kanyang kamay. Kasunod nito ang isa pa, at isa pa, hanggang sa bumuhos ang luha na parang agos ng ilog. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang paglilitis, hinayaan niyang ilabas ang lahat ng sakit, lahat ng galit. Marisa! Napalingon si Marisa. Nakita niya si Aling Nena, ang matalik niyang kaibigan at kapitbahay, na nakatingin sa kanya ng may awa. Lumapit si Aling Nena at umupo sa tabi niya, inakbayan siya. Nabalitaan ko ang nangyari, Hija, malumanay na sabi ni Aling Nena. Condolence kung may tuturing. Umiling si Marisa, hindi makapagsalita. Alam kong masakit, patuloy ni Aling Nena. Pero hindi ka dapat sumuko. Alam ko ang pinagdaanan mo. Ang pamilya de Leon, malalakas sila. Mayaman. Madalas nilang gamitin ang yaman nila para makuha ang gusto nila. Pero ang anak ko, Aling Nena, bulong ni Marisa, ang boses ay basag. Kinuha nila ang anak ko. Paano ko ito matatanggap? Hindi mo dapat tanggapin, sabi ni Aling Nena, ang tinig ay puno ng bigat. Pero kailangan mong maging matalino. Hindi mo sila kayang labanan sa kaso. Kailangan mong humanap ng ibang paraan. Tiningnan ni Marisa si Aling Nena, umaasa. Anong paraan, Aling Nena? Nag-isip si Aling Nena. Mayroon akong dating pinagtrabahuhan noon. Bilang kasambahay. Ang bahay ng mga de Leon. Nabalitaan kong naghahanap sila ng bagong katulong dahil pinatalsik nila ang dati. Alam kong delikado ito, pero ito lang ang nakikita kong paraan para makalapit ka sa anak mo. Isang pagkakataon na makapasok sa loob ng kanilang kuta. Nag-aalangan si Marisa. Magpakasambahay? Sa mismong bahay ng mga taong sumira sa kanyang buhay? Ngunit ang isip niya ay napunta kay Sofia, ang kanyang munting anghel na ngayon ay nasa mga kamay ng taong naghihinait sa kanya. Para kay Sofia. Kakayanin niya ang lahat para sa anak niya. Kinabukasan, lumitaw si Maria Reyes sa isang maliit na salon, ang kanyang buhok ay pinutol, ang kulay ay binago. Tinanggal niya ang kanyang dating makeup, pinili ang mga simpleng damit na hindi makatawag pansin.
Tinuruan siya ni Aling Nena ng ilang simpleng salita at ugali ng isang probinsyana. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Isang bagong Maria. Isang Maria na handang gawin ang lahat. Hindi na ikaw si Maria Reyes, ang yaya ni Sofia, bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ikaw si Dalisay. At ikaw, Dalisay, ay maghihiganti. Para sa iyo, anak ko. Ang malaking gate ng mansyon ng mga De Leon ay nakasarado ng mahigpit, tila isang napakalaking halimaw na nagbabantay sa kanyang biktima. Tinitigan iyon ni Marisa mula sa kabilang kalsada, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Para itong fortress na puno ng mga lihim at alaala ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Sa loob ng mga dingding na iyon, naroon ang kanyang Sofia. Ang ideya na makapasok siya, maging malapit sa anak niya, ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sinimulan niyang pagmasdan ang mga galaw sa loob at paligid ng mansyon. Araw-araw, ilang oras siyang nakatayo sa ilalim ng init ng araw, nagpapanggap na naghihintay ng masasakyan o kaya inagbabasa ng dyaryo sa malapit na tindahan. Pinag-aralan niya ang oras ng paglabas ng mga sasakyan, ang mga delivery at maging ang schedule ng mga hardinero. Gusto niyang malaman ang bawat detalye ng bahay na kumuha ng kanyang anak. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa lilim ng isang puno, narinig niya ang dalawang kasambahay na nagbubulungan sa labas ng gate. Nakita niya ang isang babae na umiiyak at ang isa naman ay inaalo siya. Paano na yan, Tere? Sabi ng isang kasambahay. Pinatalsik na si Aling Bebang. Ang higpit talaga ni Doña Elena. Kailangan daw nila ng bagong katulong kaagad. Nga, sagot ng kausap. Mahirap humanap ng papalit sa kanya. Kilala naman si Aling Bebang sa pagiging masipag. Sigurado akong mapipilitan kaming mag-overtime habang wala pang kapalit. Nahuli ni Marisa ang bawat salita. Isang bagong kasambahay? Ito na ang pagkakataon niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ito ang sinasabi ni Aling Nena, isang butas sa depensa ng mga De Leon. Kinabukasan, suot ang pinakasimple niyang damit, naglakas loob si Marisa na kumatok sa malaking gate. Nang bumukas iyon, nakita niya ang isang matandang babae na nakasimangot. Si Aling Rosa, ang head housekeeper, base sa pagmamasid niya. Anong kailangan mo? Tanong ni Aling Rosa, ang boses ay mataray. Magandang araw po, ma'am, sabi ni Marisa, sinisikap na gawing natural ang kanyang boses at kilos. Nabalitaan ko po na naghahanap kayo ng katulong. Nagbabaka sakali lang po ako kung may pwesto pa. Tinitigan siya ni Aling Rosa mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri ang isang sirang gamit. May karanasan ka ba? Saan ka galing? Opo, ma'am. Nagtatrabaho po ako dati sa isang probinsya. Sa Batangas po, sa isang malaking pamilya rin, pagsisinungaling ni Marisa. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, pero pinilit niyang manatili ang tapang sa kanyang mga mata. Batangas, ha, sabi ni Aling Rosa, medyo bumaba ang boses. May kaunting kasanayan pala. Pasok. Interviewin kita. Pumasok si Marisa sa loob, ang bawat hakbang ay mabigat. Ito na. Sa wakas, narito na siya sa loob ng kuta ng kaaway. Dinala siya ni Aling Rosa sa isang maliit na opisina. May ilang form na ipinuno niya, lahat ay may maling impormasyon. Pangalan, Dalisay Ramos. Edad, 30. Probinsya, Batangas. Bawat sagot ay isang kasinungalingan, bawat kasinungalingan ay isang saksak sa kanyang konsensya, ngunit ginawa niya para sa anak niya. Dalisay, bakit ka umalis sa dati mong pinagtatrabahuhan? Tanong ni Aling Rosa, habang sinusuri ang kanyang mga sagot. Kasi po, ma'am, nagsara na po yung negosyo ng amo ko. Kaya po kailangan kong humanap ng bago, mabilis na sagot ni Marisa. May asawa ka ba? May anak, tanong ni Aling Rosa, ang mga mata ay nakatingin ng diretsyo sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marisa. Ito ang pinakamahirap na tanong. Wala po, ma'am, sagot niya, pinipigilan ang sarili na maiyak. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa kanyang puso. Ang pinakamasakit na kasinungalingan. Nagpatuloy ang interview sa loob ng halos 1 oras. Bawat tanong, sinikap ni Marisa na sagutin ng may kumpiyansa, kahit na ang buong katawan niya ay nanginginig. Ang bawat sandali ay puno ng takot na baka mabuking siya, na baka makita ni Aling Rosa ang kanyang tunay na pagkatao sa likod ng pangalang Dalisay.
Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Elena de Leon, nakasuot ng mamahaling damit, ang kanyang mukha ay seryoso. Napayuko si Marisa, sinisikap na itago ang kanyang mukha. Naramdaman niya ang matalim na tingin ni Doña Elena. May bago ba tayo, Rosa? Tanong ni Doña Elena, ang boses ay malamig. Opo, Ma'am Elena. Nag-i-interview po ako para sa bagong kasambahay, sagot ni Aling Rosa. Siguraduhin mong mapagkakatiwalaan yan. Ayaw kong may nangyayaring hindi maganda sa bahay ko, sabi ni Doña Elena, bago lumabas muli. Napabuntong hininga si Marisa nang mawala si Doña Elena. Para siyang nakahinga ng maluwag. Sige, dalisay, sabi ni Aling Rosa, ang boses ay hindi pa rin bumubuti. Naaprubahan ka. Magsisimula ka bukas ng umaga. Umaasa ako na hindi ka magiging problema. Maraming mata sa bahay na ito. Sana'y hindi ka namin pagsisihan, dalisay. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa isip ni Marisa. Sana'y hindi ka namin pagsisihan, dalisay. Ang bawat salita ay may dalang bigat, isang paalala sa kanyang misyon. Ngunit sa likod ng takot, mayroong isang nagniningas na pag-asa. Makalapit na siya sa kanyang Sofia. At anumang lihim, anumang pait, kakayanin niya. Nagsimula ang bagong buhay ni Marisa bilang si Dalisay sa mansyon ng mga De Leon. Bawat sulok ng bahay ay may alaala, bawat hagdan ay tila may kwento ng kanyang dating buhay. Ang kanyang puso ay bumibigat sa tuwing nakikita niya ang mga pamilyar na bagay, ang piano sa sala na tinutugtog niya noon para kay Sofia, ang mga litrato sa dingding na ngayon ay tila nagpapahiwatig ng kanyang kawalan. Ngunit kailangan niyang maging matatag. Ang unang araw niya ay puno ng pagsubok. Maaga pa lang, bago sumikat ang araw, ay gising na siya. Ipinakilala siya ni Aling Rosa sa ibang mga kasambahay, si Beth, na mas bata at mahilig magkwento, at si Mang Tonyo, ang hardinero na tahimik lang. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang gawaing dapat sundin, at si Marisa, bilang bagong dating, ay nakatoka sa mga gawaing pang-araw-araw na paglilinis. Dalisay, dapat kang maging mabilis at masinop, paalala ni Aling Rosa, habang ipinapakita ang bawat detalye ng paglilinis ng mga mamahaling muebles. Ayaw ni Doña Elena ng alikabok ni isang butil. Ramdam ni Marisa ang pagod sa kanyang mga braso at binti, ngunit hindi niya ipinahahalata. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Ang bawat pahid sa sahig, ang bawat puna sa bintana, ay hakbang papalapit sa kanyang anak. Bandang tanghali, habang naglilinis siya sa pasilyo sa itaas, narinig niya ang tawanan ng isang bata. Tumindig ang balahibo niya. Sofia! Agad siyang nagtago sa likod ng kortina, ang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Nakita niya si Sofia, kasama si Doña Elena. Nagmamadaling bumaba ang bata sa hagdanan, maihawak na manika. Sofia, dahan-dahan, mahigpit na sabi ni Doña Elena, hindi man lang umiti. Huwag kang tumakbo. Baka madapa ka. Nang makalapit sila, nakita ni Marisa ang mukha ni Sofia. Payat ito at kahit tumatawa, mayroong lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ito ang Sofia na masigla at punong-puno ng buhay na naalala niya. Ang kanyang anak ay nag-iba. Maglaro ka na sa garden, sabi ni Doña Elena. Dapat ay maging malinis ang mga damit mo. Ayaw ko ng madumi. Walang ibang lumabas sa bibig ni Doña Elena kundi utos at pagtutuwid. Walang yakap, walang halik, walang tunay na pagmamahal na nakita si Marisa. Kumirot ang puso niya. Gusto niyang tumakbo, yakapin ang kanyang anak, sabihin na siya ang kanyang ina. Ngunit hindi niya kaya. Hindi pa. Nang gabing iyon, habang naghahanda ng hapunan, narinig ni Marisa ang boses ni Rafa. Malamig, may otoridad. May meeting ako bukas sa Alabang, sabi niya sa telepono. Siguraduhin mong nakahanda na ang lahat ng papeles. Hindi man lang siya nilingon ni Rafa nang dumaan ito sa kusina. Walang bakas ng damdamin sa kanyang mukha. Para siyang isang estranghero. Ang lalaking minsan niyang minahal ng labis, ngayon ay parang isang bato. Ang sakit na naramdaman niya ay tila bagong sugat. Kinagabihan, hindi makatulog si Marisa. Hindi niya maalis sa isip ang mukha ni Sofia. Ang kanyang anak ay nasa iisang bahay lang, ngunit hindi niya ito maaaring yakapin, hindi niya masabi na mahal niya ito. Parang nakakulong siya sa isang gintong kulungan. Napagdesisyonan niyang gawin ang isang bagay na mapanganib.
Lihim siyang bumangon mula sa kama, siniguro na walang makakarinig sa kanyang mga yapak. Tahimik siyang naglakad patungo sa silid ni Sofia. Alam niya kung nasaan ang silid ng anak niya, noon pa man. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Mahimbing na natutulog si Sofia sa kanyang kama. Ang ilaw ng buwan ay sumisinag sa bintana, nililiwanagan ang mukha ng bata. Lumuhod si Marisa sa tabi ng kama, pinagmasdan ang kanyang anak. Hinaplos niya ng marahan ang buhok nito, takot na baka magising. Mama! Mama ni! Bulong ni Sofia sa kanyang pagtulog habang kumakapit sa isang unan. Naramdaman ni Marisa ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang anak ay hinahanap siya, kahit sa panaginip. Ito ang pinakamasakit na tunog na narinig niya. Ngunit habang tinititigan niya si Sofia, may napansin si Marisa na hindi niya dapat makita. Ang munting braso ni Sofia na lumabas sa ilalim ng kumot ay mayroong mapusyaw na pamumula. Hindi ito pangkaraniwang pantal. Bilang dating yaya at nurse, mabilis na napansin ni Marisa ang pattern ng pamumula. May kakaiba. May mali. Hindi na maalis sa isip ni Marisa ang nakita niyang pamumula sa braso ni Sofia. Bilang isang nurse, alam niyang hindi iyon simpleng pantal o kagat ng insekto. May kakaiba sa pattern, sa kulay. Kinabukasan, habang naglilinis siya sa paligid ng silid ni Sofia, sinikap niyang pagmasdan ang bata ng mas malapitan. Nakita niya si Sofia na naglalaro sa sala, tahimik at tila walang gana. Hindi ito ang masiglang Sofia na nakasanayan niya. Madalas itong umubo at ang kanyang mga mata ay tila laging pagod. Nang subukan ni Marisa na lapitan ang bata habang naglilinis, naramdaman niya ang init sa balat ni Sofia nang aksidente niyang mahawakan ang kamay nito. May lagnat. Naging mas maingat si Marisa sa kanyang pagmamasid. Tuwing umaga, habang naghahanda ng almusal, tinitiyak niyang makita si Sofia. Napansin niyang hindi gaanong kumakain ang bata at madalas itong umiinom ng tubig. Ang kanyang mga labi ay tila laging tuyo. Ang pamumula sa kanyang braso ay kumalat na rin sa kanyang leg. Isang hapon, habang naglilinis siya sa banyo ni Sofia, nakita niya ang isang maliit na bote ng gamot sa gilid ng lababo. Binasa niya ang label. Isang karaniwang gamot para sa lagnat. Ngunit alam ni Marisa na hindi sapat iyon. Ang mga sintomas ni Sofia ay hindi lang simpleng lagnat. Kinabukasan, habang naliligo si Sofia, si Marisa ang naka-assign na tumulong sa kasambahay na si Beth. Ito ang pagkakataon niya. Habang binubuhusan niya ng tubig ang likod ni Sofia, dahan-dahan niyang sinuri ang balat ng bata. Ang pamumula ay mas malinaw ngayon at mayroong bahagyang pamamaga sa ilang bahagi. Kumirot ang puso ni Marisa. Ito ay mas seryoso kaysa sa inaakala niya. Sofia, masakit ba to? Tanong ni Marisa, habang marahang hinahaplos ang balat ng bata. Umiling si Sofia. Hindi po, Ate Dalisay. Medyo makati lang po minsan. Napansin ni Marisa ang pagiging maputla ng bata at ang bahagyang pamumula ng kanyang mga labi. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Kailangan niyang makita ang medical records ni Sofia. Ang opisina ni Doña Elena ay isang lugar na bawal pasukin ng mga kasambahay. Ngunit alam ni Marisa na doon nakatago ang lahat ng mahahalagang dokumento ng pamilya. Isang gabi, matapos matulog ang lahat, dahan-dahan siyang lumabas sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay maingat, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakarating siya sa tapat ng opisina ni Doña Elena. Ang pinto ay nakasarado, ngunit hindi nakakandado. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang silid ay madilim, tanging ang ilaw ng buwan ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ay bumalot sa kanya. Lumapit siya sa desk, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang pahiwatig. Nakita niya ang isang computer na nakapatay. Sinubukan niyang buksan, ngunit may password. Hindi ito ang paraan. Tiningnan niya ang mga drawer. Lahat ay nakakandado. Ngunit sa gilid ng desk, mayroong isang maliit na kabinet na hindi nakasara ng mahigpit. Dahan-dahan niya itong binuksan. Puno ito ng mga lumang papeles, mga resibo at mga lumang folder. Nagsimula siyang maghalungkat, maingat na hindi mag-iiwan ng bakas. Lumipas ang ilang minuto at nagsisimula na siyang mawala ng pag-asa.
Ngunit sa pinakadulo ng kabinet, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang magasin, nakita niya ang isang folder na may nakasulat na Sofia de Leon, Medical Records. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang folder. Dinala niya ito sa ilalim ng ilaw ng buwan at binuksan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagbasa sa bawat pahina. Mga resulta ng laboratorio, mga reseta, mga diagnosis. Kawasaki disease, bulong niya sa sarili. Isang bihirang sakit na nakakaapekto sa mga daluyan ng dugo, lalo na sa mga bata. Kung hindi ito agad magagamot, maaari itong magdulot ng malubhang komplikasyon sa puso. Ngunit ang nakasulat sa diagnosis ay mild case, at ang mga reseta ay para lamang sa pagpapababa ng lagnat at pamamaga. Kumunot ang noo ni Marisa. Ang mga sintomas ni Sofia ay hindi mild. Ang pamumula, ang lagnat, ang pagiging maputla, lahat ng ito ay nagpapahiwatig ng mas malubhang kondisyon. Bakit hindi ito nakita ng doktor? O mas masahol pa, bakit hindi ito pinansin ni Doña Elena? Naisip niya ang mga gamot na binibigay kay Sofia. Hindi sapat iyon para sa isang sakit na tulad ng Kawasaki. Kailangan ng mas agresibong paggamot. Kinabukasan, habang naglilinis sa kusina, nakita ni Marisa ang ilang halamang gamot na ginagamit ni Aling Rosa para sa kanyang sariling karamdaman. Naalala niya ang ilang tradisyonal na lunas na natutunan niya sa probinsya na maaaring makatulong sa pagpapababa ng lagnat at pamamaga. Lihim siyang kumuha ng kaunti at ng gabing iyon habang naghahanda ng gatas para kay Sofia, idinagdag niya ang kaunting katas ng halamang gamot. Inumin mo ito, anak, bulong niya habang iniaabot ang gatas kay Sofia. Makakatulong ito sa iyo. Uminom si Sofia, at sa loob ng ilang araw, napansin ni Marisa ang kaunting pagbabago. Ang lagnat ni Sofia ay bumaba at ang pamumula sa kanyang balat ay bahagyang kumupas. Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Kailangan niya ng mas matinding paraan. Isang gabi, habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya si Rafa na papalabas ng silid ni Sofia. Napahinto si Marisa. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Rafa sa oras na iyon. Nagulat din si Rafa nang makita siya. Dalisay, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Tanong ni Rafa, ang kanyang boses ay may bahid ng pagtataka. Nanginginig ang mga kamay ni Marisa. Sir, naglilinis lang po ako. May naiwan po akong gamit kanina. Tinitigan siya ni Rafa ng matagal, ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat galaw niya. Ramdam ni Marisa ang kaba sa kanyang dibdib. Baka mabuking siya. Sige, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig. Siguraduhin mong tapos ka na. Matulog ka na. Nakahinga ng maluwag si Marisa nang umalis si Rafa. Ngunit ang kaba ay hindi pa rin nawala. Kinabukasan, habang naglilinis siya sa opisina ni Doña Elena, napansin ni Marisa ang isang lumang kahon sa ilalim ng desk. May nakasulat na old files, legal. Nag-alinlangan siya, ngunit ang kuryosidad ay nanaig. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Puno ito ng mga lumang dokumento, mga kontrata at mga lumang dyaryo. Sa ilalim ng tumpok ng mga papeles, nakita niya ang isang folder na may nakasulat na Reyes de Leon. Ang kanyang pangalan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang folder. Binuksan niya ito at nakita ang mga kopya ng mga dokumento mula sa kanyang kaso. Mga ebidensya, mga testimonya at ang desisyon ng korte. Nagsimula siyang magbasa, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang bawat salita ay parang saksak sa kanyang puso. Ang mga kasinungalingan, ang mga maling testimonya, ang mga ebidensya na binuo laban sa kanya. Lahat ng ito ay gawa-gawa. Ngunit sa gitna ng mga dokumento, may nakita siyang isang maliit na sobre. Walang nakasulat sa labas. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, mayroong isang maliit na USB drive at isang nakatuping papel. Nagsimula siyang basahin ang papel. Ito ay isang email na may petsa bago pa man magsimula ang kaso. Ang nagpadala ay si Doña Elena. Ang nakasulat sa email ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Kailangan nating siguraduhin na mawawala ang lahat ng ebidensya. Ayokong magkaroon ng anumang bahid sa pangalan ng pamilya De Leon. Gawin ang lahat para masira ang reputasyon ng babaeng iyan. Bayaran ang sinuman na kailangan. Nanginginig ang mga kamay ni Marisa. Ito ang ebidensya.
Ito ang patunay na si Doña Elena ang nasa likod ng lahat. Ang kanyang galit ay umapaw. Ngunit bago pa man niya matapos basahin ang lahat, narinig niya ang mga yapak na papalapit sa opisina. Mabilis niyang isinara ang folder at ibinalik ang lahat sa kahon. Nagkunwari siyang naglilinis, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Naglalakad si Rafa sa pasilyo ng kanyang mansyon, ang bawat hakbang ay tila may bigat. Simula nang dumating si Dalisay, ang bagong kasambahay, may kakaibang pagbabago sa bahay, lalo na kay Sofia. Ang kanyang anak, na madalas tahimik at malungkutin, ay tila nabuhayan muli. Nakikita niya itong mas madalas nang ngumiti at kahit paano, tila mas masigla. Nakakapagtaka. Naalala niya ang una nilang pagkikita ni Dalisay. May kung anong pamilyar sa mga mata nito, sa paraan nito gumalaw. Hindi niya lang matukoy kung ano. Isang hapon, habang naglalakad siya sa sala, nakita niya si Dalisay na nagpupunas ng mesa. Nagkatinginan sila ng sandali. May kaba sa dibdib ni Rafa, isang pamilyar na kaba na matagal na niyang nilibing. Magaling ka maglinis, Dalisay, sabi niya, sinisikap na gawing kaswal ang kanyang boses. Salamat po, sir, sagot ni Marisa, bahagyang yumuko. Hindi maalis ni Rafa ang tingin sa kanya. Hindi ito tulad ng ibang kasambahay. Mayroong kakaibang dignidad sa kilos nito, kahit na nagpupunas lang ng alikabok. Para itong isang babae na pinilit lang ng tadhana na gawin ang trabahong iyon. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang mukha, ang mukha ng isang babae mula sa kanyang nakaraan. Hindi ito si Marisa, kundi ang babaeng minahal niya bago pa man niya makilala si Marisa. Si Leila. Isang simpleng babae, ngunit puno ng pangarap at pagmamahal. Napakainit noon sa Quiapo. Nakita niya si Leila, na isang tindera ng bulaklak na nagpapaypay ng kanyang sarili. Lumapit siya, bumili ng isang rosas. Para sa pinakamagandang bulaklak, sabi niya. Namula si Leila at doon nagsimula ang kanilang pag-ibig. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Doña Elena. Rafael, huwag mong lokohin ang sarili mo, sabi nito. Hindi siya nababagay sa ating pamilya. Hindi siya mula sa ating mundo. Pinilit siyang iwanan si Leila. Masakit, ngunit sinunod niya ang kanyang ina. Ang pag-ibig niya kay Leila ay naglaho, tulad ng isang bulaklak na nalanta. At nang makilala niya si Marisa, isang nurse na hindi rin mula sa mataas na lipunan, may bahagi sa kanya na nag-alinlangan. Ngunit naniwala siyang nagbago na siya. Ngayon, habang tinitignan niya si Dalisay, may kung anong pagkalito sa kanyang isip. Bakit mayroon siyang nararamdamang kakaiba sa kasambahay na ito? Isang gabi, matapos niyang ihatid si Sofia sa kama, nakita niya si Dalisay na nag-aayos ng mga laruan sa silid ng bata. May kung anong lambing sa mga kilos nito habang inaayos ang bawat laruan. Napansin ni Rafa na maihawak si Dalisay na isang maliit na pamunas at dahan-dahan nitong pinupunasan ang noo ni Sofia. Kahit mahimbing na ang tulog ng bata, tila may ginagawa si Dalisay upang masiguro ang kaginhawaan nito. Lumapit si Rafa, ngunit hindi siya napansin ni Dalisay. Pinagmamasdan niya lang ito at nakita niya ang malalim na pag-aalala sa mga mata nito habang nakatingin kay Sofia. Hindi ito ang karaniwang pag-aalala ng isang kasambahay. Ito ay pag-aalala ng isang ina. Dalisay, tawag niya, sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. Agad na napalingon si Dalisay at mabilis na itinago ang pamunas. May kaba sa kanyang mga mata. Sir. Nag-aayos lang po ako ng mga laruan ni Sofia. Napansin ko, sabi ni Rafa, tinitigan ang kanyang mga mata. Mula nang dumating ka, parang mas gumanda ang pakiramdam ni Sofia. May ginagawa ka ba? Nag-atubili si Marisa. Wala po, sir. Siguro po ay mas nabibigyan lang siya ng atensyon. Gusto ko po kasi ang mga bata. Hindi kumbinsido si Rafa. Napansin ko na nilalagyan mo siya ng kung anong gamot sa gabi. Ano iyon? Nagulat si Marisa, ngunit mabilis niyang naitago ang kanyang pagkabigla. Gatas lang po iyon, sir. May hinalo po akong kaunting honey para mas makatulog siya. Pagsisinungaling. Tinitigan siya ni Rafa ng matagal. May pagdududa sa kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, mayroon siyang nararamdamang mali. Hindi niya lang matukoy. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na huwag na lang magtanong pa. Sige, sabi ni Rafa.
Siguraduhin mong hindi ka naglalagay ng kung anong hindi dapat sa gatas niya. Tumango si Marisa. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Rafa. Ang mukha ni Dalisay ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay. Mayroong pamilyar. Mayroong koneksyon. Pinuntahan niya ang silid ni Sofia. Nakita niya ang isang maliit na botelya ng gamot sa gilid ng kama. Hindi ito ang gamot na inireseta ng doktor. Sa halip, isa itong maliit na botelya ng herbal drops. Alam niyang ito ang hinalo ni Dalisay sa gatas ni Sofia. Bumalik siya sa kanyang opisina at binuksan ang kanyang computer. Nagsimula siyang mag-research tungkol kay Dalisay Ramos. Walang makita. Ang pangalang iyon ay tila wala sa records. Nagtaka siya. Sino ba talaga ang babaeng ito? Nag-research din siya tungkol sa Kawasaki disease, ang sakit ni Sofia. Napansin niya ang mga komplikasyon kung hindi ito agad magagamot ng tama. At naalala niya ang diagnosis ni Doña Elena na mild case. Napansin ni Rafa ang isang kakaibang bagay. Ang file ng kanyang kaso laban kay Marisa Reyes ay tila hindi kumpleto. Mayroong mga nawawalang bahagi. Ang ilan sa mga dokumento ay tila masyadong perpekto. Napatingin si Rafa sa picture frame sa kanyang mesa. Ang larawan nila ni Marisa, noong kasal pa sila. Nakangiti sila, masaya. Ngunit ang alaala ay tila malabo na ngayon, nababalutan ng galit at pagdududa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang private investigator na kilala niya. Gusto kong ipahanap mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang Maria Reyes, sabi niya. At gusto ko ring ipahanap mo ang impormasyon tungkol sa isang Dalisay Ramos na kasalukuyang nagtatrabaho sa bahay ko. Lahat. Pati ang nakaraan niya. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nakita niya ang sarili niya na nakatingin sa larawan ni Marisa. Ang isang butil ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lahat ng kanyang desisyon, ay tila nababalutan ng isang malaking tanong. Kung totoo nga ang lahat ng ito, bulong niya sa sarili. Kung totoo na may iba pang nangyari noon, kung totoo na hindi siya ang akala ko di. Ang USB drive na natagpuan ni Marisa sa opisina ni Doña Elena ay tila isang bomba na naghihintay sumabog. Matapos ang abalang araw ng paglilinis, nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ni Sofia at ang lahat ng kasambahay ay nasa kani-kanilang silid, lihim siyang bumalik sa opisina. Dala niya ang ecstasy, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa bawat hakbang. Hindi niya ito maaaring gamitin sa computer ni Doña Elena. Kailangan niya ng mas ligtas na paraan. Naalala niya ang isang lumang laptop na nakatago sa silid ng mga kasambahay na ginagamit minsan ni Beth para manood ng mga pelikula. Alam niyang hindi ito madalas gamitin at walang sinuman ang maghihinala. Maingat niyang kinuha ang laptop, dinala sa kanyang silid, at dahan-dahan itong binuksan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak ang e-tape drive. Ang screen ay nagpakita ng ilang folder. Binuksan niya ang isa na may nakasulat na i-Project V. Ang kanyang hininga ay tila huminto. Sa loob ng folder, mayroong mga audio file at mga kopya ng email. Binuksan niya ang unang audio file. Ang boses ni Doña Elena ang umalinggaw sa silid, malamig at malinaw. Kailangan kong siguraduhin na mawawala ang babaeng iyan sa buhay ni Rafael. Ayokong magkaroon ng bahid sa pangalan ng pamilya De Leon. Ang kanyang pagiging nurse at ang kanyang simpleng pinagmulan ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa ating apelyido. Kumuyom ang kamao ni Marisa. Ang galit ay dahan-dahang umakyat sa kanyang lalamunan. Ipinagpatuloy niya ang pakikinig. Ang mga dokumento sa bangko, siguraduhin mong may mga pirma siya na magpapatunay na kumuha siya ng pera. Kahit hindi totoo, gawin mong totoo. Ang mga larawan, kailangan nating ipakita na mayroon siyang ibang lalaki. Kahit na edited lang, basta makatotohanan. Kailangan nating sirain ang kanyang reputasyon. Walang sinuman ang maniniwala sa kanya pagkatapos nito. Naramdaman ni Marisa ang pag-init ng kanyang mga mata. Mga kasinungalingan. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Ang sakit na naramdaman niya noon ay bumalik, mas matindi pa ngayon. Hindi lang siya nawalan ng anak, kundi sinira rin ang kanyang pangalan. Binuksan niya ang mga email. Mga mensahe mula kay Doña Elena patungo sa kanyang abogado,
na naglalaman ng mga detalyadong instruksyon kung paano gagamitin ang mga pekeng ebidensya. Ang mga petsa, ang mga pangalan, ang mga detalye, lahat ay tugma. Ito ang patunay. Ito ang katotohanan na matagal nang inilibing. Napakasama ng loob ni Marisa. Ang babaeng ito, ang ina ng kanyang dating asawa, ang lola ng kanyang anak, ay walang awa. Walang konsensya. Ang tanging nasa isip niya ay ang kapangyarihan at ang pangalan ng kanilang pamilya. Isinara ni Marisa ang laptop, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi na niya ito kayang itago. Hindi na niya kayang magpanggap. Kailangan niyang harapin si Doña Elena. Ngayon na. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumangon na si Marisa. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. Alam niyang si Doña Elena ay madalas magbasa ng dyaryo sa sala pagkatapos ng almusal, bago ito lumabas para sa kanyang mga appointment. Nagkunwari si Marisa na naglilinis sa sala, pinupunasan ang mga muebles ng dahan-dahan. Nakita niya si Doña Elena na nakaupo sa sofa, nagbabasa ng dyaryo, may tasa ng kape sa tabi. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila walang bahid ng anumang kasalanan. Magandang umaga po, Ma'am Elena, sabi ni Marisa, ang boses ay kalmado, ngunit may nanginginig na bahagi sa loob. Tiningnan siya ni Doña Elena, bahagyang nakasimangot. Magandang umaga, Dalisay. Huwag kang masyadong maingay. Nagbabasa ako. Pasensya na po, Ma'am, sabi ni Marisa. Nagpatuloy siya sa paglilinis, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Doña Elena. Lumipas ang ilang minuto. Hindi na niya kayang maghintay pa. Ang galit ay bumubulwak sa kanyang dibdib. Ma'am Elena, sabi ni Marisa, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Ibinaba ni Doña Elena ang dyaryo, ang kanyang mga mata ay matalim. Ano na naman, Dalisay? May problema ba? Mayroon po akong gustong ipakita sa inyo, Ma'am, sabi ni Marisa, dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Inilabas niya ang USB drive mula sa kanyang bulsa at inilagay sa mesa. Kumunot ang noo ni Doña Elena. Ano yan? Huwag kang maglalagay ng kung ano-ano sa mesa ko. Hindi po ito kung ano-ano, Ma'am, sabi ni Marisa, ang kanyang boses ay puno ng galit. Ito po ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa kung paano ninyo sinira ang buhay ko. Kung paano ninyo kinuha ang anak ko. Biglang nagbago ang mukha ni Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang kulay ay namutla. Anong pinagsasabi mo, Dalisay? Hindi ko maintindihan. Huwag po kayong magkunwari, Ma'am Elena, sabi ni Marisa, ang kanyang boses ay matigas. Alam ko na po ang lahat. Ang mga peking ebidensya, ang mga kasinungalingan, ang mga bayarang testigo. Lahat ng ito ay gawa ninyo. Ang lahat ng ito ay para lang maalis ako sa buhay ni Rafael at ni Sofia. Tumayo si Doña Elena, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Paano mo nalaman ang mga bagay na iyan? Sino ka ba talaga? Ako po si Maria Reyes, Ma'am Elena, sabi ni Marisa, ang kanyang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Ang inyong manugang na siniraan ninyo. Ang ina ni Sofia na pinagkaitan ninyo ng karapatang maging ina. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena. Impossible. Patay ka na sa akin. Paano ka nakabalik? Isa kang demonyo. Hindi po ako demonyo, Ma'am Elena. Isa po akong ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak, sabi ni Marisa. At ngayon, alam ko na po ang lahat ng ginawa ninyo. Ang lahat ng kasinungalingan na binuo ninyo para sirain ako. Wala kang mapapatunayan, sigaw ni Doña Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Wala kang ebidensya. Walang sinuman ang maniniwala sa iyo. Mayroon po ako, Ma'am, sabi ni Marisa, itinuro ang e-tape drive. Lahat ng ebidensya ay narito. Ang mga audio recording, ang mga email. Lahat ng plano ninyo ay narito. At handa po akong ipakita ito sa buong mundo. Namutla si Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi mo iyan magagawa. Sisirain mo ang pangalan ng pamilya De Leon. Sisirain mo ang buhay ni Rafael. Sinira na po ninyo ang buhay ko, Ma'am Elena, sabi ni Marisa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit matigas ang kanyang tindig. At ngayon, oras na para pagbayaran ninyo ang lahat ng ginawa ninyo. Sa di kalayuan, sa likod ng pinto ng kusina, si Beth,
ang isa pang kasambahay, ay narinig ang malakas na pagtatalo. Nagtago siya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi niya maintindihan ang lahat, ngunit alam niyang mayroong malalim na lihim na nabunyag. Wala kang panalo, Marisa, sigaw ni Doña Elena, ang kanyang boses ay puno ng puot. Hindi mo mababawi ang anak mo. Hindi kailanman. Naiwan si Rafa sa sala, ang mga salita ni Dalisay ay umalingaw sa kanyang isip. Ako po si Maria Reyes. Ang boses ni Marisa. Ang mukha ni Marisa. Ang galit sa mga mata nito. At ang reaksyon ng kanyang ina. Hindi ito simpleng pagtatalo ng kasambahay at amo. Ito ay isang paghaharap ng mga lihim na matagal nang inilibing. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lahat ng kanyang desisyon, ay tila nababalutan ng isang malaking kasinungalingan. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Agad niyang tinawagan si Atty. Garcia, ang kanilang abogado ng pamilya na humawak sa kaso ng diborsyo at kustodya. Atty. Garcia, kailangan kitang makausap ngayon din mahalaga. Pagdating niya sa opisina ng abogado, nakita niya si Atty. Garcia na tila kinakabahan. Ang abogado ay isang matandang lalaki na matagal nang nagtatrabaho para sa pamilya De Leon. Rafael, anong nangyari? Bakit ka biglang nagpunta rito? Tanong ni Atty. Garcia habang inaayos ang kanyang salamin. Diretso na tayo, Atty. Garcia, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay matigas. Ang kaso ko laban kay Marisa Reyes. Mayroon bang hindi ko alam? Mayroon bang itinatago sa akin? Biglang namutla si Atty. Garcia. Rafael, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ang kaso ay tapos na. Ang lahat ng ebidensya ay malinaw. Malinaw, tanong ni Rafa, ang kanyang mga mata ay matalim. May isang babae na nagpapanggap na kasambahay sa bahay ko, at sinasabi niyang siya si Marisa. At mayroon siyang ebidensya na siniraan siya ng aking ina. Ano ang masasabi mo tungkol doon, Atty. Garcia? Nag-atubili si Atty. Garcia. Rafael, hindi ko alam ang tungkol sa bagay na iyan. Ang trabaho ko ay sundin ang utos ng kliyente ko. At ang kliyente ko ay si Doña Elena. Kumuyom ang kamao ni Rafa. Kaya pala may mga nawawalang dokumento sa file. Kaya pala may mga testimonya na tila masyadong perpekto. Pinipilit ka ba ng aking ina, Atty. Garcia? Napabuntong hininga si Atty. Garcia. Rafael, ang pamilya De Leon ay isang malakas na pamilya. Hindi madaling suwayin ang kanilang utos. Lalo na si Doña Elena. Hindi na kailangan pang magsalita ni Atty. Garcia. Alam na ni Rafa ang sagot. Ang kanyang ina. Ang kanyang ina ang nasa likod ng lahat. Pagkatapos ng pag-uusap kay Atty. Garcia, nagmaneho si Rafa patungo sa lumang address ni Marisa. Ang kanyang puso ay puno ng pagdududa at pagsisisi. Ang lugar ay simple, malayo sa kanyang mundo ng karangyaan. Nakita niya ang isang maliit na bahay, at sa labas, nakita niya si Aling Nena na nagdidilig ng halaman. Lumabas si Rafa sa kanyang sasakyan. Lumapit siya kay Aling Nena. Magandang araw po, Aling Nena. Ako po si Rafael De Leon. Nagulat si Aling Nena nang makita siya. Rafael? Anong ginagawa mo rito? Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pagdududa. Gusto ko pong malaman ang katotohanan tungkol kay Marisa, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Alam ko po na kayo ang matalik niyang kaibigan. Pakiusap po, sabihin ninyo sa akin ang lahat. Tinitigan siya ni Aling Nena ng matagal, tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Rafa. Halika, Rafael, sabi ni Aling Nena at pinapasok siya sa loob ng bahay. Umupo sila sa isang maliit na sala. Masakit ang pinagdaanan ni Marisa, Rafael, sabi ni Aling Nena, ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Mula nang mawala ang anak niya, nawala na rin ang kanyang sarili. Pinagbintangan siya ng kung ano-ano. Siniraan ang kanyang pangalan. Ang lahat ng iyon ay gawa-gawa lang. Alam kong si Doña Elena ang nasa likod ng lahat. Kinuwento ni Aling Nena ang lahat, kung paano siniraan si Marisa, kung paano siya pinagbintangan ng pagnanakaw at pangangalo niya,
at kung paano siya naghirap pagkatapos mawala ang kanyang anak. Sinabi rin niya ang tungkol sa pagpapanggap ni Marisa bilang idalisay para lang makalapit kay Sofia. Naramdaman ni Rafa ang pagkirot sa kanyang dibdib. Ang lahat ng ito ay totoo. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan na pinaniwalaan niya. Ang sakit na naramdaman niya ay tila bagong sugat. Pagkatapos ng pag-uusap kay Aling Dena, bumalik si Rafa sa kanyang opisina. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong at pagsisisi. Binuksan niya ang kanyang computer at sinimulang suriin ang financial records ng kanilang kumpanya. Hinahanap niya ang anumang kakaibang transaksyon na naganap sa panahon ng kaso. At nakita niya. Malalaking halaga ng pera ang inilabas mula sa isang special fund na kontrolado ni Doña Elena. Ang mga transaksyon ay nakalista bilang key consulting fees, media relations, at investigation services. Ang mga petsa ay tugma sa panahon ng kaso. Ang bawat transaksyon ay isang patunay. Ang bawat numero ay isang saksak sa kanyang puso. Ang kanyang ina. Ang kanyang ina ang nagbayad para sirain ang buhay ni Marisa. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Rafa sa mansyon. Nag-check-in siya sa isang hotel, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Marisa. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang kanyang ina. Kinabukasan, bumalik si Rafa sa mansyon. Ngunit hindi siya pumasok sa loob. Nagtago siya sa hardin at pinagmasdan si Marisa. Nakita niya si Marisa na naglilinis sa labas, tahimik at masinop. Pagkatapos, nakita niya si Marisa na lumapit kay Sofia, na naglalaro sa garden. Nakita ni Rafa ang lambing sa mga mata ni Marisa habang tinitignan si Sofia. Nakita niya ang pag-aalala sa kanyang mukha habang sinisiguro na maayos ang lahat para sa bata. Nakita niya ang pagmamahal na hindi niya nakita sa kanyang ina. Naalala niya ang mga araw na si Marisa ang nag-aalaga kay Sofia. Ang mga araw na masaya ang kanyang anak. Ang mga araw na puno ng pagmamahal ang kanilang bahay. At ngayon, ang lahat ng iyon ay nawala dahil sa kanyang pagiging bulag. Naramdaman ni Rafa ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagsisisi. Ang lahat ng ito ay kanyang kasalanan. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagiging bulag sa katotohanan. Bumalik si Rafa sa kanyang silid, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kinuha niya ang kanilang wedding photo ni Marisa. Nakangiti sila. Masaya. Ang mga alaala ay bumalik, masakit ngunit malinaw. Ang kanyang pag-ibig kay Marisa ay hindi nawala. Nilibing lang ito sa ilalim ng mga kasinungalingan at pagdududa. Kung totoo nga ang lahat ng ito, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Kung totoo na siniraan ka ng aking ina, kung totoo na ikaw ang aking Marisa, paano ko ito maitutuwid? Paano ko mababawi ang lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo? Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa luha. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho. At sa gitna ng pagguho na iyon, mayroong isang nagniningas na pag-asa, ang pag-asa na muling mabawi ang kanyang pamilya, ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang sarili. Ramdam ni Marisa ang pagbabago sa hangin ng mansyon. Hindi na ganoon kalamig si Rafael. Kung dati ay halos hindi siya nito pansinin, ngayon ay madalas na siyang tinititigan, at may kung anong pagtataka sa mga mata nito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mas malakas sa tuwing nagtatama ang kanilang paningin. Hindi niya alam kung ito ba ay pag-asa o mas matinding panganib. Isang umaga, habang naghahanda siya ng almusal para kay Sofia, lumapit si Rafa sa kusina. Hindi ito ang karaniwan niyang ginagawa. Dalisay, tawag ni Rafa, ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa dati. Napansin ko na mas masigla na si Sofia. Mas kumakain na siya. May ginagawa ka ba? Nag-atubili si Marisa. Hindi niya maaaring sabihin ang totoo. Wala naman po, sir. Siguro po ay mas nasasanay na lang siya sa environment. At masaya po siyang kasama. Tinitigan siya ni Rafa ng matagal. Mabuti naman. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya. Kumirot ang puso ni Marisa. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa kanyang tainga. Ang pagkilala mula kay Rafa, kahit na bilang dalisay, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Ngunit kasabay nito ang takot na baka mabuking siya. Isang hapon, habang naglilinis si Marisa sa opisina ni Rafa, aksidente siyang nadulas at nahulog ang basahan.
Mabilis siyang tinulungan ni Rafa na nakaupo pala sa kanyang desk. Nang abutin ni Rafa ang kanyang kamay, aksidente nitong nahawakan ang pulso ni Marisa. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Rafa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sa pulso ni Marisa, mayroong isang maliit na peklat, isang bakas ng aksidente noong bata pa siya, na alam ni Rafa. Ang peklat na iyon ay isang pamilyar na marka na madalas niyang halikan noon. Ang peklat mo di. Bulong ni Rafa, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa peklat. Agad na binawi ni Marisa ang kanyang kamay, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ah, wala po ito, sir. Lumang peklat lang po. Tinitigan siya ni Rafa ng matagal, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. May kung anong pagkalito sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sige, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay tila nag-aalangan. Magpatuloy ka sa paglilinis. Mabilis na lumabas si Marisa, ang kanyang dibdib ay halos sumabog sa kaba. Alam niyang malapit na siyang mabuking. Ang peklat na iyon ay isang malaking pahiwatig. Samantala, napansin ni Doña Elena ang pagbabago sa kilos ni Rafael. Madalas itong makipag-usap kay Dalisay at tila mas nagiging malapit ito kay Sofia. Hindi ito nagustuhan ni Doña Elena. Isang hapon, nakita niya si Rafa na nakangiti habang nakikipaglaro si Dalisay kay Sofia sa hardin. Ang ngiting iyon ay matagal ang hindi niya nakita sa mukha ng kanyang anak. Kumunot ang noo ni Doña Elena. Rosa, tawag ni Doña Elena sa head housekeeper. Opo, Ma'am Elena. Napansin mo ba ang kakaibang kilos ni Dalisay? Tanong ni Doña Elena, ang kanyang mga mata ay matalim. Parang masyado siyang malapit kay Sofia. At kay Rafael. Ah, masipag lang po siguro, Ma'am, sagot ni Aling Rosa, tila nag-aalangan. Hindi. May kakaiba, sabi ni Doña Elena. Masyado siyang pamilyar. Gusto kong bantayan mo siya. Alamin mo ang lahat ng ginagawa niya. Kung saan siya pumupunta, sino ang kinakausap niya. Lahat. Opo, Ma'am, sabi ni Aling Rosa at umalis. Naramdaman ni Marisa ang pagbabago sa paligid. Ang mga tingin ng ibang kasambahay ay tila mas matagal, mas mapanuri. Alam niyang may nagbabantay sa kanya. Alam niyang si Doña Elena ang nasa likod nito. Naging mas maingat si Marisa sa bawat galaw niya. Hindi na siya basta-basta lumalapit kay Sofia. Hindi na siya basta-basta naglalabas ng anumang personal na gamit. Ang kanyang misyon ay mas nagiging mapanganib. Isang gabi, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang bulungan ng dalawang kasambahay. Narinig ko si Ma'am Elena, pinapabantayan si Dalisay, sabi ng isang boses. Bakit daw, tanong ng isa. Hindi ko alam. Pero mukhang may hinala si Ma'am Elena sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Marisa. Alam niyang hindi na siya ligtas. Ang kanyang lihim ay nasa bingit ng pagkakabunyag. Hindi mapakali si Rafael. Ang mga salita ni Dalisay, ang kakaibang peklat sa pulso nito, at ang pagbabago ni Sofia ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang hinala niya ay lumalakas. Kailangan niyang malaman ang totoo. Isang gabi, matapos matulog ang lahat, lihim siyang pumasok sa silid ng mga kasambahay. Alam niyang delikado ito, ngunit ang kuryosidad at ang matinding pagdududa ay nagtulak sa kanya. Hinanap niya ang mga gamit ni Dalisay. Sa ilalim ng una ni Dalisay, nakita niya ang isang maliit na pitaka. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Sa loob, kasama ng ilang lumang pera, may nakita siyang isang lumang V. Isang nurse G. At ang pangalan na nakasulat doon ay nagpatindig ng kanyang balahibo, Maria Reyes. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Marisa. Si Dalisay ay si Marisa. Ang babaeng pinagbintangan niya, ang ina ng kanyang anak, ay nasa ilalim lang ng kanyang bubong, nagpapanggap na kasambahay. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho. Agad siyang lumabas ng mansyon, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Nagmaneho siya ng mabilis, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Kailangan niyang kumpirmahin. Kailangan niyang makausap si Aling Nena. Pagdating niya sa bahay ni Aling Nena, kumatok siya ng malakas. Nagulat si Aling Nena nang makita siya sa ganitong oras. Rafael? Anong nangyari? Tanong ni Aling Nena, kinakabahan. Si Dalisay po, Aling Nena, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay nanginginig. Siya po ba si Marisa?
Pakiusap po, sabihin ninyo sa akin ang totoo. Napabuntong hininga si Aling Dena, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Rafael. Siya nga si Marisa. Ginawa niya ang lahat para lang makalapit sa anak niya. Wala siyang ibang choice. Kumirot ang puso ni Rafa. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa ay naging katotohanan. Siya ang nagtulak kay Marisa na gawin ito. Siya ang nagdulot ng lahat ng sakit na ito. Bumalik si Rafa sa kanyang kotse, ang kanyang isip ay puno ng galit at pagsisisi. Galit sa kanyang sarili at galit sa kanyang ina. Naalala niya ang mga salita ni Marisa nang magkausap sila ng kanyang ina sa sala. Ang Eat, Drive. Agad siyang bumalik sa mansyon. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang ina. Hinanap niya ang lumang kahon sa ilalim ng desk. Nakita niya ang folder na may nakasulat na Reyes de Leon. At sa loob, ang maliit na sobre na may Eat, Drive. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Binuksan niya ang folder na T-Project DE. Ang mga audio file. Ang mga email. Nagsimula siyang makinig. Ang boses ng kanyang ina ay umalinggaw sa silid. Ang bawat salita ay parang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Ang mga plano. Ang mga kasinungalingan. Ang mga bayad sa mga peking testigo. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa. Ang lahat ng ito ay para sirain si Marisa. Naramdaman ni Rafa ang matinding galit. Ang kanyang ina. Ang taong pinagkakatiwalaan niya, ang taong pinaniwalaan niya, ay ang siyang sumira sa kanyang buhay, sa buhay ni Marisa, at sa kanilang pamilya. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho. Ang kanyang mundo ay tila nawasak. Hindi niya namalayan ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ay hindi niya na kayang tiisin. Ang lahat ng ito ay kanyang kasalanan. Ang kanyang pagiging bulag. Ang kanyang pagiging sunod-sunuran sa kanyang ina. Lumabas siya sa opisina, ang kanyang mga paa ay tila walang lakas. Naglakad siya patungo sa silid ni Sofia. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya si Marisa, nakaupo sa tabi ng kama ni Sofia, mahimbing na natutulog habang hawak ang kamay ng bata. Ang kanyang mukha ay payapa, puno ng pagmamahal. Ang imaheng iyon ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Ang babaeng ito, na siniraan niya, na pinagkaitan niya ng anak, ay handang magsakripisyo ng lahat para lang makalapit sa kanyang anak. Ang pagmamahal ng isang ina. Lumapit si Rafa sa kanila, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Lumuhod siya sa tabi ng kama, pinagmasdan si Marisa. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, pagsisisi, at isang matinding pagmamahal na matagal niyang nilibing. Ikaw pala. Marisa, bulong niya, ang kanyang boses ay basag, puno ng sakit at pagsisisi. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na bumagsak sa kanya. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang dangal, ang kanyang tiwala, ang kanyang pamilya. Nagising si Marisa nang maramdaman ang init ng isang kamay sa kanyang balikat. Pagdilat niya, nakita niya si Rafael, nakaluhod sa tabi ng kama ni Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit hindi iyon luha ng galit, kundi luha ng matinding sakit at pagsisisi. Rafael, bulong ni Marisa, nagtataka. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Nakabuking na ba siya? Marisa, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay basag. Alam ko na ang lahat. Nanlamig ang buong katawan ni Marisa. Ito na. Ang kinatatakutan niya. Handa na siyang tumakbo, ngunit ang pagod at ang bigat ng lahat ng kanyang pinagdaanan ay tila nagpapako sa kanya sa kinaupuan. Narinig ko ang lahat, patuloy ni Rafael, ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Marisa. Ang ginawa ni Mama. Ang lahat ng kasinungalingan. Patawarin mo ako, Marisa. Sobra akong naging bulag. Narinig ni Marisa ang sinseridad sa boses ni Rafael. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng sakit at pag-asa. Nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata ni Rafael. Paano mo nalaman? Tanong ni Marisa, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakita ko ang ESP, sabi ni Rafael. At nakausap ko si Aling Nena. Lahat ng pinagdaanan mo, ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Tumayo si Rafael at inabot ang kamay ni Marisa. Kailangan nating harapin si Mama. Ngayon na. Nag-aalangan si Marisa.
Ang ideya na harapin muli si Doña Elena ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Ngunit alam niyang ito ang tamang oras. Ito ang kailangan niyang gawin para sa kanyang sarili at para kay Sofia. Hinawakan niya ang kamay ni Rafael. Magkasama silang bumaba sa sala, ang bawat hakbang ay may bigat. Pagdating nila sa sala, nakita nila si Doña Elena na nakaupo sa sofa, tila walang kamalay-malay sa bagyong darating. Mama, tawag ni Rafael, ang kanyang boses ay matigas at puno ng otoridad. Nagulat si Doña Elena nang makita si Rafael at si Marisa na magkasama, ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Nanlaki ang kanyang mga mata. Rafael? Anong ibig sabihin nito? Bakit kasama mo ang kasambahay na iyan? Galit na tanong ni Doña Elena. Hindi siya kasambahay, Mama, sabi ni Rafael, at hinila si Marisa upang tumayo sa tabi niya. Siya si Marisa. Ang asawa ko. Ang ina ni Sofia. Namutla si Doña Elena. Impossible. Rafael, anong pinagsasabi mo? Nabaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw, Mama, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng galit. At alam ko na ang lahat. Ang lahat ng ginawa mo para sirain si Marisa. Ang lahat ng kasinungalingan na binuo mo para mawala siya sa buhay namin. Inilabas ni Rafael ang e-tip drive at inilagay sa mesa. Lahat ng ebidensya ay narito, Mama. Ang mga audio recording, ang mga email. Ang mga bayad sa mga peking testigo. Lahat ng plano mo ay narito. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena. Bumangon siya mula sa sofa, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sinungaling! Hindi ko alam ang sinasabi mo. Niloloko ka lang ng babaeng iyan. Huwag po kayong magkunwari, Ma'am Elena, sabi ni Marisa, ang kanyang boses ay matigas. Alam niyo po ang lahat ng ginawa ninyo. Sinira ninyo ang buhay ko. Inagaw ninyo ang anak ko sa akin. Ginawa ko iyon para sa iyo, Rafael, sigaw ni Doña Elena, tiningnan si Rafael. Para sa ating pamilya. Hindi siya nababagay sa atin. Isa lang siyang mahirap. Gusto ko lang protektahan ang pangalan ng mga De Leon. Protektahan, tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sinira mo ang buhay ng isang inosenteng tao, Mama. Sinira mo ang pamilya ko. Ang ginawa mo ay hindi pagprotekta, Mama. Kasamaan iyan. Napaatras si Doña Elena, ang kanyang mukha ay namutla. Hindi. Hindi ko kasalanan. Siya ang nagdala ng malas sa ating pamilya. Tama na, Mama, sigaw ni Rafael. Wala na akong ibang maririnig mula sa iyo. Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Alin man sa umalis ka sa bahay na ito at hindi ka na muling babalik. O haharapin mo ang lahat ng batas. Ilalabas ko ang lahat ng ebidensya na ito sa publiko at sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Napaatras si Doña Elena, ang kanyang katawan ay nanginginig. Tiningnan niya si Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataksil at galit. Pagkatapos, tiningnan niya si Marisa, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Wala kang mapapala sa akin, sigaw ni Doña Elena. Hindi ko iiwan ang bahay na ito. Ito ang bahay ko. Kung ganoon, haharapin mo ang lahat ng batas, Mama, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay matigas. Hindi ako magdadalawang isip. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang mundo ni Doña Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit, pagsisisi at galit. Alam niyang talo na siya. Aalis ako, sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay basag. Ngunit huwag mong kalimutan, Rafael. Lahat ng ito ay kasalanan ng babaeng iyan. Naglakad si Doña Elena patungo sa pinto, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Marisa, puno ng puot. Wala kang panalo, Marisa. Hindi mo mababawi ang anak mo. Hindi kailanman. Lumabas si Doña Elena sa mansyon at ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalinggaw sa buong bahay. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila, mabigat at puno ng tensyon. Naiwan si Rafael at Marisa sa sala, ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin. Tiningnan ni Rafael si Marisa, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Ang lahat ay tapos na. Ngunit ang mga sugat ay malalim pa. Mabigat ang katahimikan sa sala matapos umalis ni Doña Elena. Ang paglisan ng ina ni Rafael ay tila nag-iwan ng isang malaking puwang, ngunit kasabay nito ay isang pakiramdam ng kalayaan.
Tiningnan ni Rafael si Marisa, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit may bahid pa rin ang sakit. Hawak pa rin nila ang kamay ng isa't isa. Marisa, bulong ni Rafael, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Alam kong hindi sapat ang isang paumanhin para sa lahat ng sakit na naidulot ko. Para sa lahat ng pagdududa, sa lahat ng oras na pinaniwalaan ko ang kasinungalingan ni Mama. Wala akong karapatang humingi ng tawad, ngunit pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan na nagbago ako. Binitawan ni Marisa ang kamay ni Rafael. Umupo siya sa sofa, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang kanyang puso ay nahati. Ang galit at sakit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting lumuluwag, ngunit ang mga sugat ay napakalalim pa rin. Hindi ganoon kadali, Rafael, sabi ni Marisa, ang kanyang boses ay malungkot. Ang sakit na pinagdaanan ko, ang pagkawala ng aking anak, ang pagkasira ng aking pangalan. Hindi ito basta-basta mawawala. Matagal akong nagdusa. At sa bawat sandali ng pagdudusa ko, ikaw ang aking sinisisi. Lumuhod si Rafael sa harapan ni Marisa. Alam ko, Marisa. Alam kong kasalanan ko ang lahat. Naging bulag ako sa katotohanan. Naging sunod-sunuran ako sa aking ina. Ngunit ngayon, handa akong gawin ang lahat para maitama ang mali. Para maibalik ang pamilya natin. Tumingin si Marisa kay Rafael. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang sakit na naramdaman din ni Rafael. Mayroong isang bahagi sa kanyang puso na nagnanais na maniwala na magpatawad. Ngunit ang takot ay naroon pa rin. Bigyan mo ako ng oras, Rafael, sabi ni Marisa. Hindi ko pa kayang bigyan ka ng kumpletong kapatawaran. Ngunit bibigyan kita ng pagkakataon na patunayan ang sarili mo. Napaamo ang mukha ni Rafael. Salamat, Marisa. Salamat. Mula ng gabing iyon, nagsimula ang proseso ng paghilom. Hindi ito madali. Bawat galaw, bawat salita ay maingat. Pinangunahan ni Rafael ang pag-aalaga kay Sofia. Kung dati ay madalas siyang wala dahil sa trabaho, ngayon ay mas madalas na siyang nasa bahay. Nagbabasa siya ng mga kwento kay Sofia bago matulog, naglalaro sila sa hardin, at sinisiguro niyang nakakain ng maayos ang bata. Napansin ni Marisa ang pagbabago kay Rafael. Hindi na lang siya basta isang ama sa pangalan. Nagiging totoo siyang ama kay Sofia. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata ni Rafael habang tinitignan ang kanilang anak. Isang hapon, habang nagbabasa ng libro si Rafael kay Sofia sa sala, lumapit si Marisa. Umupo siya sa tabi nila. Hindi siya nagsalita, nagmasid lang. Nakita niya ang ngiti ni Sofia na matagal nang hindi niya nakita. Mama, Papa, basahin niyo pa po, sabi ni Sofia habang nakangiti. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tila musika sa tainga ni Marisa. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig niya si Sofia na tinawag siyang imama nang walang pag-aalinlangan at kasama pa si Rafael. Sa mga sumunod na araw, madalas silang tatlo na magkasama. Nagluluto si Marisa ng mga paboritong pagkain ni Sofia. Si Rafael naman ay tumutulong sa mga gawain sa bahay, bagay na hindi niya ginagawa noon. Unti-unting nawawala ang pagitan sa pagitan nila. Mayroon silang mga mahabang pag-uusap. Pinag-uusapan nila ang mga nangyari, ang mga sakit at ang mga pag-asa. Ikinuwento ni Rafael ang mga pressure mula sa kanyang ina, ang pagiging sunod-sunuran niya sa kanyang mga magulang, at ang kanyang pagsisisi sa pagiging bulag. Ikinuwento naman ni Marisa ang hirap ng pagpapanggap, ang sakit ng pagkakahiwalay sa anak, at ang kanyang pagnanais na makamit ang hustisya. Hindi pa rin ito perpekto. Mayroong mga sandali na bumabalik ang sakit, ang pagdududa. Ngunit sa bawat pagsubok, naroon si Rafael, handang makinig, handang umunawa. At naroon si Marisa, handang magbigay ng pagkakataon. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe, tinitignan ang mga bituin, humawak si Rafael sa kamay ni Marisa. Marisa, sabi ni Rafael, kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito, at sa loob, naroon ang kanilang wedding ring, ang singsing na inalis niya sa daliri ni Marisa nang sila ay maghiwalay. Ito ay malinis, tila bagong-bago. Nasa sa iyo na, Marisa, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Sana'y mabigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon upang bumuo muli ng pamilya, isang pagkakataon para sa atin at para kay Sofia.
Ang singsing ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng buwan, tila isang pangako na matagal nang nawala at ngayon ay muling natagpuan. Tinitigan ni Marisa ang singsing pagkatapos ay tiningnan si Rafael. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon, sakit, pag-asa, at isang matinding pagmamahal na matagal niyang kinimkim. Rafael, bulong ni Marisa, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga luha ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng kalayaan at pag-asa. Hindi madali ang lahat ng pinagdaanan natin. Ang mga sugat ay malalim. Ngunit nakikita ko ang pagsisisi sa mga mata mo. Nakikita ko ang pagmamahal mo kay Sofia. At nakikita ko ang pagbabago mo. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Rafael. Kinuha niya ang singsing at isinuot sa kanyang daliri. Tamang-tama pa rin ang sukat. Napaamo ang mukha ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan at pag-asa. Salamat, Marisa. Maraming salamat. Yinakap siya ni Rafael ng mahigpit, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Marisa ang init at kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. Sa wakas, narito na siya. Sa piling ng lalaking minahal niya at sa piling ng kanyang anak. Kinabukasan, ang mansyon ng mga De Leon ay tila nabuhayan muli. Si Sofia, na ngayon ay malusog na at masigla, ay tumatakbo sa hardin habang hinahabol siya ni Marisa at Rafael. Ang tawanan ng bata ay umalinggaw sa buong bahay. Mama, Papa, habulin niyo po ako, sigaw ni Sofia habang tumatakbo. Nakangiti si Marisa at Rafael habang hinahabol ang kanilang anak. Ang mga sandaling iyon ay napakahalaga. Ang pamilya na matagal nang nawasak ngayon ay muling nabuo. Nag-almusal sila ng magkasama, ang mesa ay puno ng tawanan at kwentuhan. Si Rafael ay nagluto ng paboritong pancake ni Sofia, at si Marisa naman ay gumawa ng fresh fruit juice. Ang simpleng pagkain na iyon ay tila mas masarap kaysa sa anumang mamahaling handa. Mama, Papa, kailan po tayo maglalaro ulit sa parke? Tanong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Kahit kailan, anak, sabi ni Rafael, habang hinahaplos ang buhok ni Sofia. Basta gusto mo, pupunta tayo. Tiningnan ni Marisa si Rafael, at nakita niya ang pagmamahal sa mga mata nito. Ito ang lalaking minahal niya. Ito ang ama ng kanyang anak. At ngayon, handa na siyang magpatawad. Isang hapon, nagplano sina Marisa at Rafael ng isang maliit na seremonya. Hindi ito engrande, ngunit puno ng sinseridad. Sa hardin ng mansyon, sa ilalim ng isang malaking puno, inilatag nila ang isang puting tela. Mayroong ilang bulaklak na nakakalat sa paligid. Si Aling Nena ang tanging bisita. Siya ang saksi sa kanilang pag-ibig, sa kanilang paghihirap, at sa kanilang muling pagkabuhay. Marisa, sabi ni Rafael, habang hawak ang kamay ni Marisa. Noon, naging bulag ako. Naging mahina. Ngunit sa lahat ng pinagdaanan natin, natutunan ko ang tunay na halaga ng pag-ibig, ng pamilya, at ng pagpapatawad. Pinapangako ko, mula ngayon, hindi na ako magiging bulag. Hindi na ako magiging mahina. Poprotektahan ko kayo ni Sofia. Mamahalin ko kayo ng buong puso ko. At gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa pagmamahal mo. Naramdaman ni Marisa ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga pisngi. Rafael, sabi ni Marisa, ang kanyang boses ay nanginginig. Napakasakit ng lahat ng pinagdaanan ko. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala ako na mayroong pag-asa. At nakikita ko ang pag-asa na iyon sa iyo. Pinapatawad kita, Rafael. At pinapangako ko, mamahalin kita ng buong puso ko. At bubuin natin muli ang pamilya natin. Isinuot muli ni Rafael ang singsing sa daliri ni Marisa, at pagkatapos ay yinakap niya ito ng mahigpit. Hinalikan niya ang kanyang noo at pagkatapos ay ang kanyang mga labi. Ang halik na iyon ay puno ng pagmamahal, pagsisisi at isang bagong simula. Lumapit si Sofia sa kanila, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Mama, Papa, ano po yan? Lumuhod sina Marisa at Rafael at yinakap si Sofia. Ang tatlo ay nagyakapan ng mahigpit, isang pamilya na muling nabuo. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-ibig, pag-asa, at kapayapaan. Sa bawat pagsubok, lumalabas ang tunay na lakas ng pag-ibig. At sa wakas, natagpuan nila ang kapayapaan sa piling ng isa't isa. Ang nakaraan ay hindi na mababago, ngunit ang kinabukasan ay puno ng pag-asa.
Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pagmamahal ng isang ina ay walang hanggan at ang pagpapatawad ay ang susi sa tunay na kaligayahan. Sa bawat pahina na inyong binasa, sa bawat kabanata na inyong sinubaybayan, nais kong ipaabot ang aking pinakamataos na pasasalamat. Kayo ang naging ilaw at inspirasyon sa bawat salitang aking binuo, sa bawat emosyon na aking isinalin. Ang paglalakbay na ito, mula sa mga unang ideya hanggang sa huling kabanata, ay hindi magiging posible kung wala ang inyong walang sawang suporta at pagmamahal. Hindi naging madali ang pagsusulat ng kwento ni Marisa at Rafael. Sa bawat pagsubok na kanilang kinaharap, naramdaman ko rin ang sakit, ang lungkot at ang pag-asa. May mga pagkakataon na halos sumuko ako, ngunit ang mga karakter mismo ang naging gabay ko, ipinapaalala sa akin ang kapangyarihan ng pag-ibig at ang kahalagahan ng pagpapatawad. Ang bawat karakter, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, ay may aral na ibinahagi, isang bahagi ng karanasan ng tao na nagpapaalala sa atin ng ating pagiging totoo. Umaasa ako na sa pamamagagitan ng kwentong ito, naramdaman ninyo ang pait ng pagtataksil, ang hirap ng pagdududa, ngunit higit sa lahat, ang ningning ng pag-asa, ang init ng pagpapatawad, at ang walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig. Naway naging paalala ito na gaano man kadilim ang landas, mayroong laging liwanag sa dulo, at ang tunay na lakas ay matatagpuan sa kakayahang magpatawad at magsimulang muli. Ang pag-ibig, sa lahat ng anyo nito, pag-ibig ng ina, pag-ibig ng isang asawa, pag-ibig sa kapwa, ay siyang pinakamakapangyarihang puwersa na kayang magpagaling ng anumang sugat. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong puso, at sa inyong pagmamahal sa kwentong ito. Naway nag-iwan ito ng magandang marka sa inyong mga puso. Kung mayroon kayong nais ibahagi, mga saloobin, o anumang katanungan, huwag mag-atubiling magpadala ng mensahe. Ang inyong mga komento ang pinakamagandang gantimpala para sa isang manunulat. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Sana'y patuloy kayong maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at ng mga kwento.